We walk hand in hand, we dream together. We giggle and laugh like kids forever. We're two different people, but we're having fun. We talk about anything under the sun. We are sisters, we are friends. We've got magic that never ends. I got you, sis, you got me, the best of friends we'll always, always be. We always have fun being together. You know me the best, we're friends forever. Through good times and bad, I'm here for you, sis. Right by your side, hit or miss. We are sisters, we are friends. Got magic that never ends. I got you, sis, you got me. The best of friends, the best of friends, the best of friends we'll always, always be. We are sisters, we are sisters. Good morning! Nako sis, showbiz na naman tayo today. Yes, today si Star Files. Pag-uusapan natin ang makatotohanang kissing scene. Wow, na ginawa ni Lara Morena sa isang security guard sa airport. O sis, kaya mo yun? Hindi talaga. Hindi talaga. Pag-uusapan din natin ang Star Wars sa Manila City Hall. Ito yung surprise guesting ni Sita Asta sa S-Files na isang araw. Pero sa halip na suportan niya, yung naapiraw na acting vice mayor na si Isko Moreno, medyo inawardan niya ng sermon. So mamaya, uungkatin natin yan with Miss Sita Asta. Alamin natin. Siyempre, kasama din natin ang bida ng kahit kailan na si Roxanne Barcelo. Marami kasi nagsasabi na insecure daw siya sa pagpasok ni Jolina sa soap opera niya. Okay, so, marami tayong pag-uusapang chika at kwento sa pagbabalik ng Always, always be. We are sisters, we are sisters. Always, always be. We are sisters, we are sisters. Star Files number 1. May ilang buwan na rin ang daytime soap opera ng GMA na kahit kailan na pinagbibidahan ni Roxanne Barcelo. Kung tutuusin, malayo-layo na rin nga ang narating ng dating Metropop Star Search runner-up at Clickstar. Ngunit ngayon, sunod-sunod na bagyo ang pumapalo sa young star. Nai-insecure na raw ito sa pagpasok ni Jolina Magdangal sa kahit kailan. At may di pagkakaintindihan daw sila ng isa pang soap opera star na si Angelica de la Cruz. At ang dahilan daw ay si Miko Soto. Totoo kaya ang mga paratang na ito? O isa lang itong halimbawa ng mga pagsubok na pinagdadaanan ng lahat na nangangarap magkapangalan? Kasama naman po namin ngayon ang bida ng kahit kailan, Roxanne Barcelo. Hello, Roxanne. Hello, magandang umaga po. Thank you for inviting me here. Roxanne, anong feeling mo na binigyan ka ng solo na soap sa kahit kailan? Nung in-offer sa'yo yun, anong feeling? Sobrang pasasalamat ko sa Diyos tsaka sa GMA kasi nagtitiwala sila sa akin. To think na nung umpisa ha, kawawang-kawawa talaga siya doon. As in talagang Para bugbog. Oo nga. Lahat na lang ng taong masama. Ikaw lang ang mabait. O ngayon, hindi ka ba nangangamba? Kasi syempre, papasok na si Jolina sa soap. Actually, she started na, di ba? Hindi ka ba nininervyos? Honestly, sobrang excited ako. First, I look up to her kasi she's really a great actress. She's a gem in this industry. At saka, batang-bata pa lang naman ako. I mean, I'm really new in this business. And hindi naman ako natatakot sa competition. I think it's healthy also. You should use it as your inspiration and not something to distract yourself.
So how is it working with Jolina ngayon? Diba? Naka-eksena mo na ba siya? We've just had our pictorial, pero I haven't really worked with her yet. Hindi pa kayo Hindi pa. nag-shoot together. Pero nung nakita ko siya, wow! Para ba naging fan? Na-excite siya. Na-excite ka? Okay, pag-usapan naman natin, kasi nga daw, meron ka rin isa pang medyo... Issue. Meron isa pang issue na hindi daw kayo magkasundo nitong isa pang bida ng soap opera na si Angelica de la Cruz. Totoo ba na ang reason daw ng inyong rift ay si Miko Soto? Ayun na. No. Asus! Ayoko pag-usapan kasi I don't think it's an issue na I should glorify. Kasi pag sinagot mo, lalong hahaba ng hahaba. Tapos, ewan ko, parang para sa akin, hindi mo naman maiiba yung totoong nangyari eh. At saka, Diyos lang nakakaalam ng lahat. Ewan ko. I mean, I don't have to explain to anybody kung ano talaga yung nangyari. Yan. Okay. Sige, we'll respect that. Bakit parang may tampo sa'yo si... Ano ba yun? Ano ba yung issue na ito with Angelica? Ano ba yun? Hindi ko alam eh. Sorry. Actually, nagulat lang. Kasi I've been keeping quiet for a really long time. And I don't think na I should like say anything about it. Kasi, I mean, ang daming nangyayari and I can't really explain my side. And it's so hard because you don't have control over what people think will about say. you and what people will say. All you have is the control over yourself. And basta ako, I don't want to be reckless with anybody's hearts. If they're reckless with mine, just na bahala humusga sa kanila. Wag na lang ako. Kasi, ewan ko, ayoko lang. Iba yung tinuro sa akin ng magulang ko ever since I was a kid. Never akong pumatol sa kahit na anong nangyayari na masama sa life. If it's to defend yourself, I mean, this is an opportunity for you to defend yourself, explain yourself. Kasi kahit na you think you shouldn't, but gumagalaw kasi isang industriya na ang pangalan mo ang ang dapat na dinidefend. Ang pangalan mo ang tinitingnan ng tao, ang pinapanood. How they see you is what's most important, di ba? So, parang, this should be an opportunity for you to defend yourself. I don't want to say anything bad about other people. Ayokong maggamit ng ibang tao. Ayoko manira ng ibang tao para lang sumikat. And I'm not in a rush. Hindi ako nagmamadali na sumikat. All I want to do is to share my talent. That's all. I mean, I've also been thinking about quitting this business because, thank you pa, because I'm not used to ganitong gulo. Ganitong gulo. Hindi talaga ako sanay. Ano ba yung... Okay. We'll not force you. We'll respect that. Ano lang, take it easy. Basta alam mo na wala kang ginagawang masama. That's okay. At para ma-brighten up naman ang day mo. Ang aga. Hindi ko alam yung masyado yung issue. Sorry. We have on the phone, Jolina. Ayan, si Jolina! Jolens. Hello, Jolens. Andiyan ka ba? Yes, I'm here. Oh, you're here. Yes. Andito kasama natin si Roxanne. Medyo naiiyak-iyak Oo, siya. Cheer narinig up mo ko naman nga. siya. Naku, book to na ang kahit kailan. Let's be happy. Talagang Smile ka happy. na. I'm so glad you're in it. Hello, neighbor. Excited na excited daw siya, Jolina, na pumasok ka na sa kahit kailan. Actually, first time ko siya nakasama sa pictorial pa lang. Hindi pa kami nagkaka-eksena. So, masaya rin ako na nakasama nga nila ako at nakasama ko sila. And sana, makapag-taping na kami ng sabay. Oo nga. How do you feel? Kasi ang sabi ni Roxanne, she looks up to you. Anong una ko siyang makita, talagang vocal niya na sabihin na idol kita, na talagang tinitignan kita. Tsaka, meron pa siyang naaalala na dumaan daw ako sa kasi malapit na yung bahay namin eh. So, dumaan daw ako sa may McDo na nakita niya ako na naghihintay daw siya doon sa prom date niya. So, parang natuwa naman ako. Diba?
So, Okay. yun. Jolens, kasi di ba ikaw, syempre, mas nauna ka sa kanya. So, nakaranas ka na ng, recently lang, nakaranas ka ng sobrang grabing intriga. Yeah. And now, parang ando dun din siya sa ganong Stage, line. oo. Anong ma-advise mo kay Roxanne on how to deal with it? Ang para sa akin, kasi sabi niya kanina, parang gusto niya na mag-quit. Parang ang ano ko lang doon, ate, parang kung mag-quit siya, lalo siyang talo. Diba? Tama. I-take niya yan as a challenge. Tsaka, welcome to show business. Ganyan lang yun, diba? Ganyan talaga. Paikot-ikot lang ang mundo. Tsaka, hindi mo malalaman kung maganda ang isang bagay kung walang pangit. So, hindi mo malalaman kung nag-succeed ka kung wala kang mga ups and downs. So, part lang talaga yun. And, kailangan niya lang matuto kung paano laruin na ang mga baraha. Dapat lang nasa kanya ang alas. Correct. What can you say to that? Di ba parang feeling ko ang tanda ko na? Correct, actually. Parang dahil mo pinagdaanan. No, Yeah. Jolina. Actually, tatanda ka talaga. Naiyak na rin ako noon. Pero pag maganda yun, pag tagal-tagal, yung mga iniiyak mo, tatawanan mo na lang lahat. That's true. Promise. Oh, what can you Thanks, say, Jolina. Roxanne? Thank you, Jolina. Ito, magre-react muna si Thank Roxanne. you, Ate Julina. Huwag ka naiyak. Ako. I really admire you, sobra. Yan. Thank you. Welcome to Kahit Kailan. And sana we'll get to work together na para happy na. Yeah. Yeah. Thanks, Jolina. Thank you, Oo, thank you. thanks. Ingat ka lang, San. Okay, bye-bye. Okay. Oh, wag ka na daw umiyak. Oo, Dapat daw happy na Diyos ko, lahat. Happiness. Oo, ang Ganyan aga-aga talaga. happiness tayo. Oo, ganyan talaga ang showbiz. Magulo. Okay, alam niyo po, si Roxanne started Oo. as a singer. In fact, isa po siya sa mga prize winners ng Metropop Star Search. Oo nga. So, since singer pala, ngayon ko lang nalaman, singer pala talaga si Roxanne nung nag-umpisa. May marami ka pinagdadaanan ngayon. Kung meron kang kanta na nababagay sa'yo, yung theme song mo, Now. at the moment, ano kaya yun? Can you sing a few lines? It's a song that I sing every single day of my life, especially when Hindi I'm naman crying bayang myself. magiliw to, no? Yeah, hindi naman. Actually, every single Kasi day. every single day, di ba? Oh, lalo pag umaga. Especially when I'm crying myself to sleep. Thank you, Lord, hallelujah. You've been so good to me. Thank you, Lord, hallelujah. I'm grateful for all my blessings. I'm grateful for my struggles, trials and tribulations I've been through. And I've realized no one can love like you do. Ay, ang ganda ng boses ni Roxanne. Patuloy pa rin ang awit ng buhay. Kasama kami. Dito sa... Ano naman ang masasabi mo doon sa mga taong nagsabi na witness daw nila itong pangyayari? Eh di God bless you. Eh di sana kung naiinggit po kayo sa akin, umalik din kayo. Hindi ko naman kayo binabawal eh. Always, always be. We are sisters. We are sisters. Sa akin, sir, okay lang. Artista naman siya. Wala namang mawawala sa akin. Okay lang kahit ako'y halikan niya, kaya lang baka magalit na may misis ko. Kung tungkol sa akin, yung paghalik, kung may dalawang klaseng halik, kung halik sa pagbati ay walang problema yun, maganda kasi dapat lang nabati ng kapwa. Pero kung halik na sa tungkol sa pagmamahal, siguro hindi pwede dahil hindi naman, wala namang relasyon sa tungkol sa pagkatao. Okay lang sana kung halikan ako ni Lara. Hindi ko alam kung umanga sa akin o medyo nagwapuhan. Yun lang yung sasabi ko. Star Files number 2. Pero kakaiba dyan ang naging reaksyon ng dalawang immigration officers at airport security guard na hinalikan ni Lara Morena sa NAIA noong July 16. Di naman daw amoy alak ang aktres nang dumating sa airport galing sa Guam. Pero kakaiba raw ang kinikilos. Masayahin daw siya masyado at kaway ng kaway sa mga tao. Lalo pang nagulat ang lahat nang bigla na lang itong umakyat sa counter at hinalikan ng dalawang immigration officers. Paglabas, nilips to lips pa raw niya yung security guard. Ano kaya ang kasiyahan ang nahanap ni Lara sa Guam?
O ang kanyang ikinilos ba ay sanhi ng mga bagay na nagpapawala ng kontrol sa iyong sarili? Hello, Miss Lara Morena. Hello, Janice. Nako. Bakit mo namang naisipan mahalik ng guard? My God, actually, wala kang kaalam-alam. If that's so, then they're lucky, di ba? Nahalikan sila ni Lara Morena. Okay, ikwento mo. July 16, kasi July 16 daw nangyari ang lahat. Nasa ka ba noong July 16? Totoo ba ito? Actually, yeah, galing akong Guam, but I'm not sure kung anong date. I forgot na. Okay. Mga 2 weeks ago, I guess. Yeah, last Monday. Last week. Okay. Am I right? Yeah, 2 weeks ago, right? 2 weeks ago. 2 weeks ago. 2 weeks tama. ago, that's right. Yeah. And Ano nangyari? Wala lang. From the airport, alam ko lang, may mga tao doon, of course, you can snub them naman na when they say like, hi Lara. So ako, syempre, hi naman din ako. As in, not naman super kawaii. Parang akong beauty queen noon, di ba? Parang yung pag nag-hi ka lang sa fans, di ba? Yeah, kasi ayoko naman isipin na suplada si Lara, you know. Okay, kasi lumalabas. So bakit lumalabas yung ganito? Na apparently daw, yung immigration officer, umakyat ka daw doon sa counter niya. Jesus Christ. So, 2 immigration officers and 1 security guard doon sa kapkapan. Tama ba yun? Di ba, alam ko din sa officer na yung sinasabi ng immigration, yung iaabot mo lang yung passport mo, right? Alam man, Diyos ko, tatatalong pa ba ako para, hi, Mr. Officer, pwede po ba kayong mahalikan? Parang awa niya na. Diba parang katsipan naman sa akin yun. Visualize ko nga, medyo parang mahirap i-imagine yun. Di ba mirror pa yun? Diyos ko, makabasag pa ako. Walang mirror dito Dito talagang hindi, diretso glass, lang siya. Plastic. Wala. Di ba? Dito wala. Di ba wala? Di ba diretso yun? Meron. And mataas siya, mataas. Kailan ba nagpunta ng NAIA? Mataas. Yeah, mataas. So, alam naman umakit pa ako doon para mahalikan ko yung officer na yun. Okay, because actually, all this is coming out. Because under the impression ng tao na parang extra sweet ka daw to everybody. Including yun nga, yung mga kumakaway-kaway ka daw. So, syempre, ang naiisip ng ibang tao is you were on something. No, ever since naman kasi, Janice, you know, kilala naman ako, talagang sweet ako kahit kanino. Actually, first time friendly kita talaga, di ba? Ako, hindi nga ako naiya. So, Janice, you know what? Idol na idol kita. Di ba? Remember, lumapit pa ako sa'yo noon. Alam ko. Kaya Ganun lang po talaga ako. So, yung iba, ako nami-misinterpret nila yung pagiging sweet ko. Sorry po kayo. Talagang matamis lang po talaga ako. There was no incident that happened na ganito? No. First time. Kaya I'm not surprised. Kasi alam ko naman na, you know, may mga tao dyan na nagbibigay ng malis, although wala naman. Okay, so hindi mo inakyat sa counter yung 2 immigration officer. Imposible. At hindi mo hinalikan sa lips yung guard. No way! Malas nila. And if that's so, di ba, kung totoo man talaga, swerte nila. So, swerte. Hindi pwedeng hindi mo lang to naalala. Hindi talaga to nangyari. That's impossible. Dahil alam ko, syempre dala-dala ko yung lahat, yung maleta ko, and syempre naman, ilang hours lang naman yung Guam para magkaroon akong jet lag. Kung San Francisco pa siguro, baka pwede pa. Di ba? Yung tipong wala kang tulog. May kagalit ka ba? Saan? Kasi baka may kagalit ka. Baka hindi ka agalit. Marami lang siguro pong naiinggit sa akin. Dahil masyado tayong in demand sa mga abroad shows, tapos basta madami the movies. Ano naman masasabi mo doon sa mga taong nagsabi na witness daw nila itong pangyayaring ito? Di God bless you. Di sana kung naiinggit po kayo sa akin, umalik din kayo. Hindi ko naman kayo binabawal Ano naman masasabi mo doon sa mga free country, man. immigration officers at saka doon sa security guard na hindi mo pala nahalikan? Gusto niyo po ba magpahalik? Pumunta po kayo dito sa SIS. Live ko po kayong hahalikan. Okay, for the record, you're not on drugs. Nope. Okay. If ever, type mo, okay lang ba sa'yo? Kunyari, syempre, di ba parang, uy, Lara, pakiss naman. Si Kyo, payag ka naman. Si Kyo? Siguro, madami naman, Chris. Di ba mga fans? Uy, pakiss. Yung mga, like yesterday sa shooting ko, yung mga, sa train kasi kami yesterday, so,
may nagkikiss din naman, pero dito lang. Oo, yun naman. Siyempre, di ba? And ayoko nang maging bastos sa kanila and bastusin ko rin sila kasi mamaya kung ano pang gawin sa akin and hindi na rin sa manood ng movie ko, di ba? Ito, ano lang, pahabol lang. Friends na ba kayo ni We're Maureen? okay. We're 10 thumbs up. Hindi ko natatapusin yung question mo. Okay. 10 thumbs up po talaga. No, saludo kay Maureen. And talagang loves niya yung mga kids ko. Wala akong That's good. masasabi. Okay, thank you very much, Thank you. Lara. Di lang chismis, meron pang kiss. Oh, di ba? Kompleto talaga ang sis. Congratulations sa San Miguel Alonzo. Ikaw ang cute mo baby ko of the day. Hilahin si Daddy Paul at Mami Tina at kunin ang premyo sa SIS Production Office, 8th floor, GMA Network Center, EDSA Corner, Timog Avenue, Diliman, Quezon City. Always, always be. We are sisters. We are sisters. Star Files number 3. Dax Martin. Isang monosexual. Yan ang tawag niya sa kanyang sarili. Mind you, kahit daw mahilig siya mag-makeup at gustong-gusto niyang gayahin sina Regine Velasquez at Lani Misalucha sa kanyang performances, hindi daw siya bading. Denial queen nga ba ang baguhang singer na ito? O gumigimik lang ba siya at the expense of the gay community? Or maybe, he's just being himself? Okay, so ngayon kasama namin si Dax Martin. Hello, good morning. Hello, Dax. Dediretsuhin na namin, okay? Kasi talking to you off the air, medyo kahit kami ni Jelly, nalilito kami. Oo, Okay? correct. And I'm sure kahit yung public ngayon nalilito. And they really would like to know. So, bading ka ba o hindi? Bading? You know, I guess, depende ho yun kasi kung ano ang ibig sabihin ng bading eh. Para sa akin. Homosexual. Yan ang, bading in English, homosexual, gay. Sa akin, ako, monosexual. Okay, monosexual. Okay merong homosexual, may bisexual, transsexual, May asexual. Asexual, anong monosexual? Kasi, ang paniniwala ko, like how they would write it up is so different. Parang ang ginagawa nila, Kasi impersonator ako. Oo, hindi ka impersonator. Hindi ako impersonator. So, I do not impersonate Regine and Atilani. Favorite mo lang sila. Very much. Na, syempre kapag sinabing, pumito ka, yun, pipito ko. Correct. Ito na. Ano ang ibig sabihin ng, talaga gusto ko malaman kung ano ibig sabihin ng monosexual, please. Para sa akin, yung monosexual is being me. This is me, and I will give only me, and you will accept only me. Na sana one day, you will have me. Parang ganun. Monosexual, you having and respecting your sex by yourself. You know, it's like, I do not, it's not being bi, it's not being homo. It's not hetero. Yeah, you know, nag-iisa tayo eh, you know. Actually, para okay. sa akin para sa akin. Pero, yun, mono lang. So, acceptin nyo na lang. Basta. Monosexual, it's going to be hard to explain kasi mahaba It's not a technical. It's not. Explain. It's not. Ano ba It's not a explanation dictionary nun? word. It's a colloquial term. It's a my colloquial own term. So wala siyang definition. Oo. It's a colloquial term kasi can mean na pwedeng, it's a word that he created for himself. Yes, Ayun, like from mono itself. Pag Diba? mono, ibig sabihin, nag-isa. isa lang. Yes. Single. So kung anong film mo, yun lang. Bahala ka na dun. Oo. Like if we say like from gender, di ba? Male, female, like gay or lesbian, nag-iisa lagi yan. Kanya-kanyang ano yan. O, kanya-kanya. Eto oo. ko, I could be whoever you want me to be. O whoever you Chameleon, want to be. actually. Yes, whoever I want to be. You want to be. At syempre, katulad nga sabi nila, bading siya. Bading! Kapag lalaki siya, lalaki. Sa ganito, deadmine na natin Not ang bi, gender ah. issue. Dead by. Okay? Wala na tayong pakialam kung anong feel niya. Okay? So, isa siyang Boxing isa siyang, na yan, no? Oo, isa siyang monosexual, whatever he wants to be, he will be. Hindi nga siya Hindi natin siya pwedeng pasampulin ng Regine or Lani kasi hindi siya impersonator. Pito, yung pito, gusto lang na namin marinig, pumito ka na lang. Ay, yung kapag, like, kasi I come from a show band, yung kapag sabing, sige nga, gayahin mo nga si Reggie. Ginagaya mo? Oo, kunwari lang, pero yung
Siguradong Hindi mo siya hindi ko ini-impersonate. nagagaya kasi mataas eh. Yung, kapag sila ni, kapag ano, yung loving you, yung gumaganon lang. Kaya I guess na nagkaroon ng interpretation dun sa nasulat. Yung, ewan ko, saan nga galing yan. Okay, Basta now, yun. are you really called Daxy Fowler? Totoo ba yan? That is my real name. That's my your name is real name. Master Daxeno Fowler. Ano, no? Master. Daxino Fowler. Daxino Fowler. Daxeno Fowler. Okay, so siguro parang na-derive yung Daxy from, is that your real nickname? But what you use is Dax Martin. Yes, now. As a singer now. Pero sabi mo daw, ang pag-wake up comes natural. Parang ano lang yan, pagsisipilyo. Yes, actually, because katulad ng nasabi ko rin noon, may inferiority complex ako. Takot talaga ako, like especially to perform in Manila. And like I went abroad, wearing makeup is like a mask for me. It was not meant that, you know, if to give the I impression. could be anyone at that time. Kung ano, because I'm a performer, I could be Boy George, I could be Madonna, I could be James Ingram. Correct. Whatever I want, because that is my mask. Kasi natatakot ako of discrimination. Ayoko yung maranasan yung naranasan na ng iba. Kasi because I'm black. Because you're black. Di ba? Eh, ganun ang nafe-feel. Natural. Naghihingi ako ng awa. Pero yung talagang inaano ko, yung I wanted to be accepted the way I wanted it to be, na I will be that performer, not to be just any so-so performer. Kasi sana respetuhin bukod sa boses ko, yung how I would get up, na hindi ako gumagaya sa iba. As Kasi part of mahirap your image my also. Image, yes. Na syempre, Package pinalitan mo naman yun. ni Daddy Wowie kasi nga, pinakita niya talaga, ito, tingnan mo nga to, tingnan mo to. Oo nga, no, para akong bakery. Yan yung sabi ko na yan. Pwede akong mag-retouch sa'yo, gano'n. Very much. 4 layers. You have a girlfriend. To admit the truth, yes, I did when I was younger. But right now, I guess there's Single no. ka pa? Yes. Hindi mo pa feel. Ito na, sabi mo, fan ka daw ni Janice. Sobrang fan ka ni Janice. As in, sinulatan mo ba siya na nakuha mo sa song hits, ang address namin. Sige, ngayong kaharap mo na Totoo yan. siya. Face to face, anong feeling mo? Bakit di mo sinagot yung sulat? Sinagot yung sulat mo. Yun din ang aking gusto malaman. Sinagot ko ba? Kasi ang natatandaan ko ba Pero dati sumasagot ka talaga ng sulat Dear eh. Janice, yung ganun talaga yun. Sabi ko, aliw na aliw pa ako noon. Tapos kung sino nagtataray pa, sabi ko, yung si Janice, tatampo na yata ako Tapos ngayon, biglang, syempre may kung sino-sino pa yung mga matalino yan. The only one who could answer direct. Sabi ko, ang tali-talino niyan, yung si Ganon, wala. Ganon pa ako. Nakikipag-away Sino pa yung ako. Ganon? Sumulat ako, Philinvest 1 pa yung... yung si ano yun, di ba? Sino? Sige, tuloy mo na yung kwento. Sa Jelly. Philinvest 1. Alam mo yung Philinvest 1, ang tagal na nun As in, di ba Philinvest 8 1? years old lang ako nun. Philinvest 1. Ayun ang nasa Baka song naman hits. nang dumating yung sulat mo, di na kami nakatira doon. I had to save my allowance to buy this very expensive and yung, hindi ba, usong-uso yung Natatanda ba ko yung sinulat mo? Baka pwede ko sagutin today. Baka hindi ko nga rin maintindihan yung sulat ko noon. Eto na. Anong song ay dedicate mo kay Janice? Tapos kantahin mo. Siyempre, buhay ko. Sige. Sing mo naman. Ay, pwede ba yung, ano ba yung favorite song mo? Hindi, ikaw, bahala ka kung ano yung gusto mo. Song na feeling mo bagay kay Janice sa buhay niya or whatever. Just Once? Sige. Sa chorus na tayo. Correct. Just once, can we find a way to finally make it right? And make the magic last for more than just one night. I know we could break through it if we can just get to it just once. Grabe! Wow! Thank you. Thank you very much. Thank you. Good luck to your career. Thank you, Jelly. Thank you. Magbabalik pa po ang sis. Our annoyance right now at this point is because he went public tapos paiyak-iyak nga siya sa publiko na, uy, naapi ako, ganyan, ganito. Always, always be, we are sisters.
Number 4, Sita Astals, binaludge si Isko Moreno. Noong linggo ay binuhos ni City of Manila Councilor Isko Moreno ang kanyang sama ng loob sa mga kasamahan sa trabaho nang hindi raw nila sinipot ang pinatawag niyang meeting bilang acting vice mayor ng lungsod. Sa bandang huli ng interview ay kinall in ang kanyang kapwa-councilor at artista na si Sita Astals upang magpakita ng kanyang suporta. Isang bagay na hindi nangyari sapagkat si Sita pala ay bahagi ng kalabang partido ni Isko, kaya't ito ang mga binitawan niyang salita. Alam nga natin yung pinanggalingan, naging konsehal ka, etc. Tinuturuan ka namin. Kaya lang, ang problema matigas ang ulo mo. Okay? Tapos mahilig kang tumayo, minsan makakontra lang. Tulad nga, yung binabanggit ko doon na libro, quotation ka ng quotation doon, kontra ka ng kontra, yung pala yung binabasa niyang libro pang munisipyo. Iba doon sa libro ng syudad. Syudad tayo Marami kang instances na ganyan. Kaya nakakasar yung mga ibang konsehal at nasasabihan ka ng ganon. Ang laging palaban, Sita Astals. Hello! Welcome back, Tita Sita. Okay, so umpisa natin kaagad. Saan ba nagsimula itong political differences nyo ni Isko? Wait, unang-una gusto kong iklaro ha. Okay. Hindi ito personal kong difference kay Sa Isko. kanya. Okay. Pinag-uusapan nating issue dito, yung buong konseho and Isko. Okay. Okay? So, yun lang po ang gusto kong iklaro, unang-una. Itong particular issue na ito, it's because June 27, we declared a recess. Okay? Absent si Isko nung araw na yon. That was our last day of session last June. And then, so, nag-declare kami ng recess because of the barangay elections. Of course. Right? Now, legislative bodies always have the ability to declare their own recess. And we've been doing it for years, every so often. Usually Christmas and Holy Week. Tapos, ngayon, because of the barangay elections. Okay? So, resume kami right after, which was June 18, para pagkatapos ng bilangan, saka na. Ang problema, nung umalis si Vice out of the country, kasi nga tinatiming niya doon sa recess, so acting Vice Mayor si Isko. Because of, he's the number highest... of votes. Yeah, no? Because of the votes. He's the #1 councilor in Tondo and all that. So he's the acting Vice siya yung Mayor. Acting. We all have no problem with this. We know this. It's fine. It's wonderful. All of a sudden na lang, bigla kaming may memorandum lahat. Kailangan mag-session kayo, ganito, ganito, ganito. Bakit? Yun ang tanong. Okay. Bakit? Bakit? Okay. Diba? Now, there was no call for it or whatever, but he kept on insisting. And then each time he would call, it would be more violent. You know what I mean? Penalty ko na kayo, ganito, ganito. So it's like, he was antagonizing the councilors. Okay. So that's how this all began. And then, of course, he on his own, our annoyance right now at this point is because he went public tapos paiyak-iyak nga siya sa publiko na, uy, naapi ako, ganyan, ganito, ganito, ganito. So, eto nga, marami namang salamat at binibigyan nyo naman ng pagkakataon yung council. I am speaking in behalf of the council at this point, not for myself. We would actually also like Isko to air his side, but since you're with us now, we would like to know what's going on talaga, di ba? So, last Sunday, sa S-Files, they tackled this issue. You were there, Isko was there, and si Janice nag-interview sa inyo. So, panoorin po natin ang kontrobersyal na pagharap ni Tita Sita at Isko sa S-Files ng isang araw. Huwag ka nang umiyak, Diyos ko, utang na loob, parang awa mo na. Actually, naiinis din kami because you are always na lang ganito. You know, lagi na lang, inaapi nyo ako. I mean, hindi ganun eh. Teka muna, kasi hindi kami nag-aaway in a personal manner, no? So wala din akong karapatan na magbigay ng truth dito because I am speaking also for the majority of the councilors, okay? Who are right now very, very annoyed because Isko has gone public and and is attempting to make a laughing stock out of everybody in the council. Kaya lang, ang problema matigas ang ulo mo. Okay? Tapos mahilig kang tumayo, minsan makakontra lang. Tulad nga, yung binabanggit ko doon na libro, quotation ka ng quotation doon, kontra ka ng kontra, yung pala yung binabasa niyang libro pang munisipyo.
Okay, so there. That's just part of the interview, no? So what is your reaction? Kasi marami nagsasabi, lalo na yung mga taga Manila, na parang, since he is the acting vice mayor, parang medyo he didn't deserve the remarks that were made that day. Parang baka mamaya you came on too strong. Marami nagsasabi na ganun. How do you feel about that? I don't know about what they said, no? Pero yung sa akin, nanggaling lang naman sa katotohanan. Lahat ng sinabi ko doon, wala naman pong dinagdag, wala akong binawasan, it's all on record. That one of the book na binano nyo, nandun, mag-review kayo ng minutes of the meeting. Nangyari talaga yun. Nangyari talaga ang lahat ng yan. And ang sa akin naman, feeling ko, it's like sisterly advice also, no? Parang prangkahan lang. Oo. Kasi ang nangyari nga kay Isko, noon, bine-baby namin yan eh. Talagang pinagtsatsagaan namin turuan niyo siya. And all of that. But he's not been listening. Tapos lalo na ngayon na nag-number 1 pa siya, wala na po. Wala nang maka-reach sa kanya. We're not able to talk to him anymore. We're not able to communicate. So it's him also who has managed to isolate himself from the whole group. Because nga, ang nangyari, maraming instances, no? Pag hindi niya nakukuha yung gusto niya sa konseho, no? Sa session. Sa session. Bigla na lang mag-iiyak doon. I mean, hindi naman pwede to. Hindi lahat ng konsehal parang biglang, teka muna, ano ba ang gagawin natin dito? Ikaw ba aming yakapin? Pag nauubusan ng rason, maghahagulgol. So, we're having a hard time with that. And for me, it's just sisterly advice, no? Because so far, it hasn't worked in private. At saka siya din naman ang nag-bring up nito sa publiko. Sa publiko. At yun ay kinakasama din ng loob ng mga konsehal. Kasi ang sa amin, pinoprotektahan namin siya for the longest time. Tapos siya ayaw naming malaman ng tao kung ano talaga yung katotohanan dahil baka maloka lang kayo, katulad namin. But anyway. So yun ang rason nyo. Kasi di ba parang, since sa City Hall naman to and it's binoto naman kayo ng mga tao, syempre maraming magsasabi na, karapatan din naman namin malaman kung ano yung nangyayari. How do you feel about that? Kasi you said nga, sana nga hindi na lang lumabas. Oo, because it's going to cause him embarrassment more than it will cause us. Hindi ba? Kasi, imagine, para yun, tinuturuan ka ng libro ang babasahin mo sa television. Hindi ba parang, hindi naman ata dapat na gano'n di ba? Dapat kasi nag-aaral ka. Nag-aaral naman siya. Yun nga ang pinagtatakahan namin kasi pumapasok naman siya kung bakit ganun pa rin. So, it's just that he's been a bit, I don't know. I cannot understand. Baby says maybe because he's problematic or maybe he's been gambling too much lately. I don't know what it is. But, you know, we can't reach him. So if you can reach him, please reach him. we will really try to reach him. Actually, we tried to, pero medyo hindi ata maaari. Hindi ba? So yun yung katotohanan na sinasabi mo kanina. That is part of the truth that you were saying a while ago. And then we get very offended because sometimes he does a lot of things behind our backs. Like, is this part of that? Kasi may dala po ngayon si Tita Sita na isang, what do you call this? This was a letter that I just managed to get this morning because it was handed over to me and I was tungkol ito sa amusement tax ng Manila. Ng Manila with regards to the industry. No, nagsikap po lahat ng mga konsehal, particularly yung mga artista, si Robert, ako, si Lou, Pipoy, who is now in the hospital, by the way. Please, pagdasal nyo naman po si Pipoy. And including Councilor Miles, Kim, lahat, everybody. Si Majo, Marlon Lacson. And we all passed this. Tapos ngayon, ang pinas nyo po na ito ay tungkol sa amusement tax rebate. Rebate para mabawasan yung tax from 30% to 15%. So maginhawaan naman ng konti. Nandoon pa si Boss Vic. Okay. Noong pinasa namin ito nung end of April. So, sa pagpasa nyo nito, parang tulong na rin to sa industriya. Kasi nagbabawas tayo ng gastos ng mga producers. Exactly. So, pagkatapos nga nung... At ito ang sulat na pinadala ni Isko na nagsasabing
we are questioning the authority of the council to grant a rebate. Kine-question niya yung COA. So ayaw niya yung rebate na binaba nyo, yung rebate na lumalabas na binigay ganoon. sa taxes ng mga producer. Hanggang ngayon, hindi ko pa nga maintindihan what would motivate somebody to do this. Kasi sa harap namin, okay naman, bahagi din naman siya noon. And okay? he's part of the And industry. he's part of the industry, which me on a personal level, I am annoyed by this. Oo. I am annoyed by this, having seen it this morning. Kasi nung kahapon nga, kaya ito inabot sa akin kanina, was because they were talking to me, some of the counselors, said, Sita, we saw you sa S-Files, ganito, ganyan. And how do they feel about that interview? Yung mga constituents mo? The constituents... yung mga fellow counselors nyo doon? My fellow counselors were very happy because kahit pa paano nailabas yung side nila, although hindi pa kompleto Siyempre, na hindi, yung issue, pero at least nailabas at alam ng mga tao ngayon na it's not because inaapi namin si Isko. Kung hindi, pero dahil nandoon nga siya, pinipilit niya kami. So, di ba may sabi ko nga, tapos I told them, I said, I felt bad kasi syempre, kapwa ko artista yon ganito, ganyan. Saka tinutulungan lang naman siya ng industriya, kaya nga pinagbibigyan yung kanyang mga paawa effect dyan. Kaya lang, sabi niya, sabi nung isang konsehal, ay nako, wag ka ng at hindi naman nun mahal yung industriya nyo. Sabi ko, bakit mo sinabi yan? Siya yung nagque-question doon sa ating amusement tax. Sabi ko, ayoko nga maniwala. Kaya pero ito yun. Ito inabot sa akin para maniwala ako. Halos mangyak-nyak nga ako sa pikon kanina nung makita ko ito. Na kung bakit naman kailangan manggaling pa sa kapwa ko artista dahil ano talaga. Ayoko nang banggitin at iiyak na naman yun. So, ganito, Tita Sita. Anong reaction? May binigay na ba na reaction ng mayor? Ano bang sabi nila ngayon sa City Hall? Kasi parang lumalaki yung issue na may ganitong klaseng samahan. Kasi you're part of the majority and he used to be part of the majority. Yeah. Tapos, ano and nangyari? And then he threw a tantrum and then resigned from the majority, hoping to go to the minority. Hindi rin siya tinanggap. So ngayon, meron kaming majority, may minority, at may Isko. Yun ang nangyari doon. So yun. So wala pong nang-aapi sa kanya. Siya lang mag-isa. Talagang kinorner niya yung sarili niya. If there's something you'd like to tell Isko now, yung para man lang, hindi ko alam kung tulungan siya o maibsan ng galit niya or... Ako, hindi ko na alam kung ano sasabihin ko. Kasi pagka tinuturuan ko, tulad yung sinabi mo kanina, baka naman you are coming on too strong. Paano naman? Alam nga naman dalawa kami mag-iyakan doon, di ba? Alam nga naman dalawa na kaming, alam ko basurero ka, naging vendor ka, naging ganito. Hindi ba? Iba yung nasa posisyon ka lang. Hindi ko kasalanan na wala akong pinag-aralan. Kaninong kasalanan yun? Lalo namang hindi akin, hindi ba? So, hindi rin. Ngayon, I don't believe in people's pasts. No, because what matters is really what you are now. And what you make of yourself What you make of yourself. And we didn't have, although we had problems with him, because he, even from the first term, ano yun? Meron nga siyang mga moments na ganito na, yung brat na no? Pero ngayon na nag-number 1 siya, nag-escalate, he's carried it over to an extreme. Tapos, dinidemand niya na sumunod kami kahit sa mali. You cannot naman bulldozer everybody to follow you. Hindi ba? Kung si Vice Mayor Lacuna nga mismo, pag nag-uusap, nakikiusap sa amin. Maayos. Si Mayor, pagka merong gustong ipapasang resolusyon or nung Abril, nag-recess kami, no? May sunog sa Baseco. Sita, see if the councilors can make a resolution because we need the calamity funds. Isang tawag ko lang kay Majo at saka kay Konsehala Dawis, who's our majority whip, and Marlon Lacson. They called all the other councilors. Ganyan, tulungan nyo naman kami, ganito. They were all there. Doon kami sa gitna ng koridor. So, hindi ito dahil gusto niya lang kontrahin talaga ang mga
koordinansa niya o kagustuhan niya. Hindi. Kaya lang ilalagay mo din sa lugar yung mga paghihingi mo at saka ano. Ang nangyayari kay Isko, gusto niya kami paglaruan. Oy, acting vice mayor ako ngayon ha, so mag-acting din kayo na sumusunod kayo sa akin. Ay, hindi naman po pwede yung ganon. Wala bang reaction pa to this day si Mayor Atienza? Mayor is just as annoyed as everybody else. The words of Mayor was like, my God, I cannot have a one-man anarchy there. So, I wish also that the taong bayan will look beyond the awa. Can we address now the people from Manila na nanonood na, syempre feeling nila, naku, ano nangyayari sa mga councilor namin na binoto namin? Tingnan mo, dyan ako nagugulat dyan sa tanong mo. Kasi bakit kami bigla ang masama? Ang ibig nyo sabihin, 38 kami. Ha? 38 kaming konsehal. 35 of those councilors are all masama. Kasi kami yung pinapalabas ni Isko na kontrabida rito kami lahat di ba? So lahat kayo. Lahat kami, demonyo, lahat kayo. Mga walang hiya, lahat kayo. Mga minamata. Mga mata pobre, mga ganon. Hoy, excuse me, hindi mo solo ang pagiging pobre. Ako nakaranas na rin ako ng pobre. Stowaway ako nung bata ako. Okay, nung 17 ako, nag-stowaway ako. Alam ko din ang paghihirap and other councilors. Of course. Also kanya-kanya yan. From humble beginnings. Yes. So, hindi mo solo yun. Diyos ko, ano ba naman yung basurero niya? Nagre-recycling lang naman siya noong first year high school siya. Nagsa-sideline siya. Yung nagre-recycling. Tapos ngayon, basurero ako. Kawawa naman ako. I mean, wag naman tayong OA, hindi ba? Kasi, kumita na yan hindi ba? Kahit sa gitna ng session hall, ilang beses na ginawa yan. I'm sure all the councilors... Konsehal na tayo ngayon. Sigurado lahat man ng konsehal are trying their best to serve the people. Yes. And I want to point that out also, particularly that example. Even when we're on recess, when they're needed, all the councilors come. Lahat nagpapuntahan. They all come, they help. You know, Tita Zita, thank you for clarifying a lot of issues regarding this. Sana hindi na lumaki pa ito. Yun na nga. Actually, kanina, ayoko na nga pumunta rito. Ngunit dahil sis ito, at mahal ko si Jelly, mahal ko si Direk, mahal ko si Janice, hindi ako nakatiis. Nandito pa rin ako kahit ayoko ng pag-usapan nito. Maraming salamat talaga. Actually, si Isko, sinubukan po namin imbitahin para siya rin po ay makapagsalita ngayong araw. Pero hindi ho siya pumwede, he declined. So, kung gusto pa niya mag-clarify ng issue, pwede siyang pumunta dito sa SIS kung gusto mo pang ayusin ito. Sana hindi na lumaki yung gulo. Sana magkaayos-ayos na sa konsehal. At saka, if you can talk to him, just in case you can reach him, kasi nga hindi na masyado nakikinig sa amin, no? Payuhan nyo din naman na hinay-hinay lang, di ba? Wag siya masyadong nagbubulldozer ng kanyang sarili at mga Kasi lahat give and take. Yes. Yun. So, kayo na ang magturo kasi ayaw makinig sa amin Okay? Thank you again and good luck. Alright. Good luck. Thank you. Marami pa po. Pagbalik ng SIS. SIS would like to thank Bambi Fuentes, Salon de Manila, Chloe for Janice's Eyewear, Farnerina Vision for Jelly's Eyewear, FNH, Wayless Center, Optical Works, Play and Display, Balut Creations, Zest, JBL Furniture, Luxaflex by Hunter Douglas for our vertical blinds, Grand Flora, The Barnyard, Wade Shoes, Janilin Shoes, Cal Computer School, and Union Square. Nakita natin today na sa showbiz, sa politika, parang sa ibang bahagi ng buhay, meron talagang konsepto ng survival. Diba? Survival of the fittest. Either matuto kang lumangoy o malulunod ka. Example na lang kanina, yung issue ni Tita Zita at saka ni Isko. Yes, that's an issue. So, diba, kailangan may isang lumutang at may isang Hindi masyado. Parang ganun. Si Roxanne. Si Roxanne. Na ayaw niya palakihin yung issue.
That's her way of surviving. That's her way of surviving. Diba? Lahat naman tayo, we're all blessed with our own survival instincts. Pangit nga naman din yung oo ka na lang na oo, lahat na lang nagkakasundo palagi, oo ka na lang oo, walang kokontra sa isa't isa, lahat na lang okay, fabulous. Paano ka matututo? Hindi ba walang challenge, walang problema? Tsaka hindi ba sa mga difficulties, sa mga problems, doon nas nagiging mabuting tao at mas natututo tayo. Doon talaga tayo natututo. Diba? But of course, in all of this, kailangan may support group ka. Whether ka pamilya, kaibigan, importante yan eh. Parang kayo ang support namin. Correct. Diba? At lagi namin kayong isusupport, kukwentuhan at pasasayahin dahil kung morning na rin lang ang pag-uusapan, walang tatalo, sasamahan natin. Tayong lahat, magsisis. Bye, everybody! Bye! We walk hand in hand, we dream together. We giggle and laugh like kids forever. We're two different people, but we're having fun. We talk about